Sa magandang umaga po sa bawat isa na tumulang Pastor Fernand's Vlog. Magtatalakay ng isang paksa. At bago na tayo po manay manalangin, mapagpalang Diyos na mapansalahat. Salamat sa araw nito. Patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamat at dalakila sa buhay po namin. Dalangin po namin na samahan mo kami sa pag-aaral ng salita sa oras ito ng Diyos at matuto kami sa inyong katotohanan. Maraming salamat naman sa pangalan ng Jesus na yung Panginoon. Amen, amen. So ngayon po ay araw na linggo at katatapos lang po na preaching kanina sa church. Ang Sunday school po namin is 7:30 to 8:30 and divine service is 8:30 to 9:30. Pagkatapos po nito, napunta ko ng Duduin kung saan ay napakinabangan po natin yung ating napag-aral sa massage therapy. So blessed na blessed naman yung ating kapatid doon sa pananampalataya. So kahit pa siya ay bago lang bago lang po siya pero na-bless siya dahil talagang yung relasyon natin sa kanya ay naging maayos. At nakita ko talaga yung nahuli ko yung niya kung bakit nagkaroon siya ng pneumonia ay sapagkat siya nag-electric fan malamig. Tulad din sa church ni Pastor Arellano dito sa papunta sa 7, lampas ng 7, namunta ko church na yun. Pastor Christopher, so nalaman ko rin sa pamagitan ng pag-massage kung anong mga pinagagawa niya sa kanyang katawan. So, yun napayuhan ko siya. Tuntua siya kanina, at naging daan yun para talagang tayo ay hindi na itakwil, So, yun po ang ganda sa ating ginagawa sa massage therapy. So ako po ay graduate ng massage therapy. Sa alas ko lang po natutunan yan 15 days na kami ay nag-aral. At alam ko yung mga pangyayari pero pagdating sa akin minsan ay gusto libre libre pahilig magpamassage meron ko dala. Pero wala namang masama magpamassage So ang singil ko talaga, alam nyo, sa ngayon po, ang singil talaga ng sa massage therapy ay 300. So, dito sa amin, 300 talaga ang singil noon. Kahit pa kalahap at lang katawan. So, napagaling namin sa massage therapy, dapat ay may regular na massage therapy kang ginagawa. So, yun. Pinagsuot ko siya kanina na ang tinatawag nating yung chinelas namin, tusok-tusok. Sabi ko, dapat hindi malamig yan, hindi malamig yung semento, dapat ikaw ay nakachinelas tapos tusok mo din ang susuot mo kasi alam nyo po pag ganito po tuturo ko po, may libre tayong pagtuturo sa massage therapy. Kahit sa bata po, pag kinukumbulsyon ng anak ninyo, dapat ito po ang hawakan mo so pag ginawakan mo na po yan ay bago mo bitiwan kailangan nakalagay na isang daliri mo dito 15 minutes kung saan pag ginukumbulsyon, mawala pong dito pala pag ginukumbulsyon. Pero pag nasa ang ulo ng bata, ito po ang iipuin mo, Yun. Ngayon, pag high blood naman po, ang solution po ay 15 minutes mo na gaganyanin, pababa, Hindi pwedeng pataas. Pag pataas, low blood po yan. Bakit? Para po, maging normal ang dugo. Alam niyo po. Sa massage therapy po talaga, pinakamaganda yun ay mas okay kaysa sa mga alternative medicine. Kanina sinabi ko rin sa kanila na yung inireseta ng doktor, galing sa mga dahon din yan. Ba't din yung subukan niya? So, kaya natuwa siya. Sabi niya, buti nga po pala nakapunta kayo. Sabi ko nga medyo naulan kanina, ay ayoko sana pumunta, pero hindi po ko ng Diyos talaga makapunta. Pala meron akong gagamutin. Ayun, nagangaraw ko sa mga bata. Siguro siguro nainip, ay yun. Pero nakita ko siya, ako'y parang may sakit ka. So yun, nakasakit nga po siya. At kanina minasage siya, at tuntuwa naman siya kanina. So yun po yung ating massage therapy na ginawa. So ngayon, sa ating tatalakay ngayon, bago pa tayo magtalakay sa ating paksa ngayon, about Sunday sermon, Sunday pastor sermon, o Pastor Sunday Sermon, ay atin munang batiin yung mga nanood sa Satanology Part 10.
John R.D. Mayupaw, Leo Angelo Calio, Nora Moran Medalyon, Timoteo Almasan, Flor Ebora, Emerson Hatulan, Raimundo Cusi, Guno, Gilbert P. Aguirre, Islander Boy de Castro, Charles Delgado, Marie Ebora Balsote, Marian Estacio, Ricardo Rayos Calaluan, Das Delgado Reyes, Dindo Fortu, Teresita Rayos Lurando, Charles, yun pa rin, Leia Lopez Carmane. So, ang talaga pong dati, ang single na 250 pero 300 po. Kaya takado ko doon sa naningit sa aming founder ng aming Socorro Repair Association ay kasi nagkaroon din siya, stroke siya. Ang mahal daw ng single sa kanya, yung pala 250 lang. Sabi ko 250 lang po talaga. 1,000 na siningil. So, pination siya talaga ng matindi. Talagang gawin yan, 300 po ang isang session yan. So, ako po yung nakatatlong session kina Pastor Christopher, binayaran po ko ng 300. Ng 900. Nakatatlong session po ako. Kasi, kumbaga, nakita ko talaga na may mga hindi na, kaya hindi nakita ko kung bakit nagkaroon bakit yung panalita niya ay naapektuhan. Pag hipo ko dito, hindi niya may galaw. So, ito may diferensya. Yan. So, at saka ito po, gusto kong sa inyo, para ito po ay aking tips sa bawat isa. Po, nakalalang tama. Di ba pinapatutungan natin sa batang likod, Kasi pag kami pilay tayo, ay natuklas ang korak na. Bawal po yun. Kasi pwede pong may ugat tayong maputol dun sa likod. Yan. Ngayon po, pag shiatsu, ito po ay ginaganap ng mga ang edad ay mga 50 hanggang 50 pataas lang. Abilino, Rapadas, Eliasar, watching, shout out. So, bawal po ang gagawin lang po, yun po ay pwede shiatsu. Pero pag gaya po ni Pastor Ding, ang kailangan po di reflexology, yung tawag po dyan. At ang shiatsu po ay mababali ng buto mo dyan. So, yun po nga, yung mga sinasabi. Masabi ko po, pagpagod po yung paa ninyo, wag muna kayo maghugas ng inyong paa. Pahinga nyo muna. At ang pinakamaganda sa inyong gagawin ay kung gusto niyo, kung tigas sa ulo nyo, at iba na maganda ay kung walang dagat dito ay kumukulong yung tubig na mainit, lalagay mo siya ng asin o yung palanggana. Yung itutuntong ang paa mo. Tapos pakaligo mo naman dapat ay kung kayo galing sa mga trangkaso ay yung dahon ng kalamyas o dahon ng sampalok, pwede po yan. So, yun. So, tayo po yung nakagraduate at meron tayong NC2 pero parang expert na yung NC2 ko Kaya siguro tutubusin tayo magkukuha ulit ng NC2 sa Lapan. So, ang nagturo po sa atin ay test na mismo. Yun. Graduate po tayo ng massage therapy. So, kaya yun po ay, ang talagang bayad po niya 900 pesos kada session. Tama yung single dito na niya. Pero pag 1,000 po, ay sobra na po yun. Maliban siguro kung bigyan mo ng tip. Pero ako po, ang sisingilin ko lang naman ay 250 dati ang singil ko noon, kina Pastor Christopher Arellano doon sa kanyang kabataan. Talaga namang kumbaga hindi siya mapasalita kasi may ugat siya na dito na hindi naman siya naputol, ay patay yung ugat na binuhay po natin. At ngayon ayos na po siya. Tapos yung may bata naman dumating, napilayan, nagdaw sa puno. Kita ko bumaloktot na ganito taga talaga ngayon ayaw pahipon yung bata. Ang ginawa ko, dinandaan ko lang hanggang sa nawala yun. Masakit nung una, hanggang dapat 3 beses kong ilutin ay nung pumunta ko doon ay magaling na daw yung bata. Makulit. Sino naman kinakailangan? Kasi minsan nakala mo yung pilay pero dito yung ugat niya. Diba? So titinan mo natin mabuti. So yun lang po at tayo papatuloy na sa ating pinag-aaralan. So ang ating pong tema is upon this rock I will build my church. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia.
So, iglesia po ang ating bibigyan ng issue dito. Pansin, doon sa Matthew 16:18, ito itong pagkakasabi. Matthew 16:18. Ano po? So, ano ba sinasabi? Sa Matthew 16:18. Ako po ay hindi po ako pwedeng magsalita sa mga laban sa mga politiko kasi ako po ay pastor, ayoko pong may itaas at may ibaba. Ano po? Kaya masasabi lang po natin, pag ang Diyos na naglagay, siya rin na mag-aalis. Ano po? Kung naman na nakikita natin problema, pag-pray lang natin. Huwag tayong maging daan para mag-alsa din yung mga tao sa pamagitan natin. Dapat tayo po ay namagitan lang through prayer. Ano po? At sabihin natin, bulag-bulag tayo, nakikita natin yung mga nangyayari, pero sabi ko nga po sa inyo, ang talagang may kontrol lang nito ay ang Diyos. Ano po? Yan. Matthew 16:18. Sabi ko ay ganito, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ka ng iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ito po yung tinitso kanina sa church. Ano? Sabi dito, upon this rock, I will build my church. Saan po itatayo? Saan po itatayo? Yung iglesia, yung church, doon sa bato. May mga cornerstone na tinatawag sa mga, kaya pala may mga cornerstone na tinatawag. Mahalaga po yung cornerstone, ano yung pangalang simbahan mo, kasi yun ay tumutukoy sa kung paano nagtayo ang Panginoon Iglesia. So, mayroong dalawang definition ang salitang church. There are two definitions the word church. May dalawang kahulugan ang salitang iglesia. Number 1, assembly. Acts 2:42. Sabi po dito, tingnan natin sa 2:42. May Bible apps ang gamitin natin. Ano? Matagal magbuklat pag sa ano eh. Wala pala akong Bible apps dito. Sige. Ay, hindi pala. Ito na lang. Yan pala sa naka na pala dito, pala nakalagay dito sa ating sa isa. So sabi sa Acts 2:42, ito pang sabi po. Acts 2:42. So, wala palang Bisaya Wala tayong mamaya download na natin itong ating Realme 6i na hinanap ko muna sa anak ko. 2:42 sabi po ay ganito. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So yun po ang ibig sabihin ng number 1 na nakalugan ng definition ng salitang church o iglesia ay assembly. So, pagkakatipon o fellowship na tinatawag. Fellowship of the believers in Christ. Sabi sa Matthew 18:20, kung saan may dalawa tatlong kakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya. So, ngayon ko lang nalaman ni mga pulis pala ay medyo iba na. So, ayoko expose mahirap po. Talagang, kasi tayo nangangaral, baka tayo mapasama. Mayroon naman baka may mga tinatamaan, mayroong mga manok sa mga politiko ngayon, ay baka po tayo mapasama. So wala po tayong titirahin ngayon. So ito po ang sabi po dito ay assembly. Sabi dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng apostol, magsama-sama bilang magkakapatid. So napakalaga po yung pagsasama-sama bilang magkakapatid. Individual magsasama-sama, magtitipon para sambahin ang Diyos. Ito pa na itong fellowship of the believers in Christ. Pangalawa, called out ones. 1 Peter 2:9. Ito po, pakinggan natin mabuti. 1 Peter 2:9. Ang sabi po ay ganito, kayo ay isang layang pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos pinili upang magpahayag ng mga
Ang ginawa niya, siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagayakang kaliwanagan. So, called at once. Kaya pag sinabing called at once, ang pag sinabing iglesia, that from the Greek word ecclesia, nang ibig sabihin, the word yun. Ek means called out. Mula sa masamang pamumuhay, patungo sa kabanalan. Ano po? So, ang mundo po natin, ang gobyerno natin, ay, yan po ay, nasa kadiliman. Ano? Okay, may kita natin, sa mundong ito, marami masama at nalulungkot ako doon sa isang graduating ng pulis ay sinaksak, kinabol lang yung cellphone niya, pero yung kapitan ko ay salip na proteksyonan itong ang kinampan pa yung mga nanaksak at siya raw nanaksak. Paano nanaksak yun? Ibig sabihin, sinaksakan niya sarili niya. Kaya kung sino ka mang kapitan ka, ikaw ay hindi sa Diyos. So, kailangan ka maligtas. So, ibig sabihin, ito yung mga naligtas, tinawag mula sa dilim, patungo sa liwanag. Yun, hindi ko na ginamit sa pulpit ito. Ngayon, ito po, ibig sabihin ng called out ones, ay kung sasabi mo, iglesia ka ng Panginoon, binili ka ng banal na dugo ni Jesus, dapat di ka naninigarilyo. O sabi lang, wala doon sa Bible sigarilyo. Ang tanong, sinabi ba ng Bible naman nigarilyo ka? Yun ang tanong naman eh. Dahil sila dyan. Kasi ang kakatiyan nga, kami binili ng dugo ni Jesus. O ibig sabihin, kasama pala sa packaging ng Diyos yun. Na yung kasama ka sa binili, pero pwede ka manigarilyo. Nakalagay ba yun? Pag sinabi mong called at once, dapat wala nang sigarilyo sa'yo. Di ba? Yun. Kasi ang masama, sinasabi yung binili ng dugo ni Jesus. O, pero kasama pala, kung ganon, kasama din pala sa binili ng dugo ni Jesus yung paninigarilyo mo. O, di ba? Katulad wala sa Bible yun, di ba? Hindi natin sinasabi na ang sigarilyo kaligtasan. Di ba? Kasi naman kaligtasan yan eh. Ang pagtanggal ng sigarilyo ay resulta ng kaligtasan. Di po ba? So sa mga hindi ka baligtas. Kaya nangigarilyo ka eh. O di po ba? Ang masama, binabakit mo na kayo binili ng dugo ni Jesus. Malimit sabihin na yan eh. Sabi lang kami, Iglesia ni Cristo. O sinasabi ako, Iglesia ni Cristo. Ulitin natin yung salitang, ako Iglesia ni Cristo, maling terminong gagamitin mo. Paano ang Iglesia? Ang Iglesia dito, assembly. Assemble, nagsama-sama. Kaya naging Iglesia sila. Itanong ko sa iyo, ikaw ba'y katawan lang? Yung bahagi ng katawan, ito lang ba ako? Hindi, di ba? Ito lang ba yung katawan ko? Hindi. O di ba? Assembly. Di po ba? Yun. So, tingnan natin So, number 1, sa outline natin, wrong concept of the word church. Yung maling pananaw patungkol sa iglesia. Number 1, building. Yun ang alam pananaw, building. Diba? Pero sa ating definition pa lang, sablay ng building. Pangalawa, religion. Diba? Religion, pero pag ngayong 2025, gusto ko sabihin sa inyo, para sa panan marami, yung simbahan, yung JTC po, bakit wala po sa, sa SEC? Wala po, nasa SEC pala yan, pero bakit wala sa PSA na pangalan? Hindi katulad ng Catholic, meron yan eh. Yung Protestant, meron talaga yan. UCCP, meron eh. Ang Baptist, parang hindi ko lang kung meron ng Baptist, yung Methodist, meron eh. Pero bakit wala pa yung JTC? Kasi nung tanungin nung PSA, nung magkaroon siya ng tinatawag na survey, tinatanong ano ang religion man, sagot ay born again. Alam mo yung born again po yung karanasan, hindi po yan religion. Ang tinatanong po pala nila ay pangalan ng grupo mo, pangalan ng simbahan mo pala, anong simbahan ka kabilang, dapat sasagot mo ay GATC. Kasi pag sinagot mo yung born again, hindi yan makikita. Kaya, sasabay po tayo. Kaya, tinalaman ko na sa mga kapatiran. Diba? Bakit ko nalaman to? Kasi, nung kami po ay dumalo ng seminar sa pagkakasal, kakasal po kami. Yun ang sinabi sa amin. Dapat sana, hindi na kailangan yung SEC namin eh. Diba? Security and Exchange Commission. Kung meron na sa SEC nito, sa PSA. Dahil ang sagot ng mga member ay born again, so matindi
Kaya kayo mga pastor, lagi nyo sinasabi sa member, tayo born again. Yung simbahan mo ba, born again ba yan? Paano simbahan mo? O, tingnan ko nga, pagpunta ko sa simbahan mo, born again ba nakalagay dyan? Hindi. Ang born again po ay karanasan natin, at ito sinabi ng Panginoon. Pero hindi po yung religion. Ito yung nangyayari sa lahat ng tao. Ang tinatanong, anong pangalan ng simbahan mo pala? Diba? Hindi po tinatanong kung ano yung paniniwala mo sa Diyos. Ang tinatanong niya, ano bang pangalan ng iyong sekta? Yun po. O grupo mo, ano. Ang sasagot mo lang naman doon, pangalan ng simbahan mo, Jesus is the Christ Church. Ano po. Ayan. So, pangatlo, hindi siya sekta. Sabi dito, sect. Number 1, the wrong concept of the word church, building, religion, art, and sect. Ano po? So, ibig sabihin, para sa kanila, ang salitang iglesia ay sekta o religion. Hindi po yan. Ngayon, alin ang nauna? Hindi ko lang nakikita na sa church. Ano ang nauna? Kristyanismo o ang iglesia? O baka hindi nyo alam ano? Napag-aralan namin sa history 1 yan. Alin nauna yung kristyanismo? Pakapanganakan pala ni Jesus Catholic, meron ng kristyanismo dyan. Kasi ang ibig sabihin ng Christian ay itinag-umpisa sa kapanganakan ni Kristo. Di ba? Ngayon ang iglesia ay wala pang iglesia nag-exist dyan. Nung binanggit pa ni Jesus yan, buhay pa siya, sabi niya tatayo pa lang Future tense ang ginamit. Wala pa iglesia dyan. Di ba? Ang sinabi ng iglesia, hindi sinabing ganito, Hindi sinabing ganito, hindi sinabing anong religion na tayo, kundi sabi iglesia. Anong iglesia? Assembly. Kailan po ipinanganak ang iglesia? Pinanganak ang iglesia sa panahon ng Pentecost. Acts chapter 2. O, dito ba? Yun. So, yun po ang totoo. Yun ang po ang tamang term nito. So, the right concept of the word church, number 1, is spiritual body of Jesus Christ. 1 Corinthians 12:27. Ito yung spiritual na katawan ng Panginoon Kristo. Pangalawa, the bride of Christ. Kasintahan ni Kristo. Di ba? Ephesians 5:22-23 and Revelation 19:7-8. Tingnan natin. 19:7-8. Tingnan natin sa Revelation chapter 19, verse 7-8. Verse 7-8, sabi po rito ay ganito, magalak tayo at magsaya, luwalhatin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Yun. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay mabuting gawa ng mga hinirang ng Diyos o yung mga Kristiyano na sinasabi dito. Diba? Ano yung mabubuting gawang ginagawa mo? Yung pananalangin mo para sa bansa. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat sumasama sa mga rally. Pero kung prayer rally, pwede. O, diba? Prayer rally yan Pero yung sasama kay BBM, sasama kay Duterte, mas magandang manalangin na lang tayo. O, diba? Kasi dadagdag ka pa sa kaguluhan. So, dapat tayo ay tagapamagitan sa pamagitan ng panalangin. Ang pwede lang magpabago ng bansa natin ang Diyos. Alam nyo, sa politiko, wala man tayong maasahan talaga dyan Asan tayong pangako? O, diba? Katulad dito sa Oriente Mindoro din. Diba? Mga politiko, sakala niya punta dito pag eleksyon. Marami mga sinasabi, O, may nakikita ko mga track record nila, pero sa totoo lang, nung sila nakaupo, hindi ko nakitang ganun sila diba? So, ibig sabihin, ay mga katiket-tiket pa ni ganito, kahit pa sinong katiket dyan, magpe-fail pa din yan. Sino na hindi nagpe-fail? Si Yesu Cristo. Di ba? Ang politiko, pag nangako, mapapako yan. Di ba? Pero pag ang Diyos ay nangako, kita nyo, ang sabi sa Bible, ano nyo ba ang pangako ng Diyos pala? Tingnan natin 33,000 promises ang pinangako ng Panginoon na gaganapin niya. Isa sa pangako ng Diyos doon ay yung didinggin kung ano
ipapanalangin mo. Oh. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Tapos, mayroon pa siya sinabi, anumang hilingin mo sa aking pangalan, ipagkakalog ko. O, diba? Yun po. Ngayon, kaya ba ng patahimikan ng Diyos ang bansa? Kaya. Diba? So, ang pinakamaganda, ang nangyayari sa, imbis na manalangin, nagagalit ka sa namumuno. Kung nananalangin ka, alam ko lang maguluin. O, diba? Mabel Sibor, shout out. Ito kamag-anak ko ito Parang pamangkin ko na ito Parang pisang ko yung niya, yung nanay niya, taga-bayanan, si Mabel Sibor. Kapatid niya si Vilma, Mabel, yun. Nandako tayo. Ito nakatara sa Batangas ito Yung lola ko naman doon ay sa Dolores Subdivision, Batangas City, So, ito'y kasama ko sa bayanan, sa Tabi Playa kami. So, ngayon ay yun po, ang pinakamagandang gawin natin, manalangin tayo. Anong nangyari? Iglesia tayo ni Kristo, pero nag-endorse ka ng politiko. O, tama ba yan? O, di ba nung sabi niya, ang daigdig hindi sa sanlibutan ito? O, di ba? Bumaba ba si Kristo, nag-endorse siya ng politiko? Hindi. Ano nang gagawin natin? Bumoto tayo. Dahil yun ang ating tungkulin natin sa bansa yan. Diba? Bilang mamayang Pilipino. Karapatan mo yung bumoto. Huwag ka magbenta ng boto mo. Pero mag-endorse ako ng politiko. Diba? Ang maganda pang endorse mo yung ganito. Manalangin tayo. Diba? Kaya mga politiko ay pagka nangampanya, sila ang gagawin namin. Magpe-pray kami. Lord, ano man ang mangyari sa kanya, ayamang kalooban man mangyari. Ganun lang naman tapos kaya maraming batiko sa atin So mas maganda huwag na tayong mag-endorse ng mga politiko. Kasi ang politiko, pag nakaupo na yan, nagpipilang kanyang mga sinasabi. Tapos masasaktan lang tayo. Nasabihin natin, sayang yung boto ko. Nung kay President Duterte din, ganun din sinabi ng mga tao sayang yung boto ko sa iyo. Kasi binantay yung China. Ang dami nating mga sinasabi, pero sa totoo tayo may kasalanan. Bakit? Umasa tayo sa politiko, umasa tayo sa tao na may hangganang buhay. Ano sabi ng Biblia? Sumpay ng tao umaasa sa taong may hangganang buhay. Yung mga politiko may hangganang buhay niyan. Limitado ang kakayanan niyan para ayusin ang bansa. Ano sabi ng Panginoon? God is in control. O diba? Siya ang may control. Kita niyo yung dagat, pinayapa ng Panginoon. Diba? Napayapa ba ng mga tao? Hindi. Si Jesus lang. At kung nasa atin si Jesus, diba yung ating tinig, dapat tinig ni Jesus? Diba? Kaya bang payapain ni Jesus yan? Diba? Bumoto tayo. Pero huwag na tayo endorse ng politiko. Ngayon, ito naman sa nasik, pasama-sama naman ni ganito. Halimbawa, ang konsyel ay 8 ba ngayon? 8. Pagpala natin 8. Pasama-sama na ito. Pero dapat, bago mo sabing, ipasama-sama naman itong si ganito, kilala mo ba yun? Kasi minsan, pag may nagsasabi sa akin, natangulan ko, pero hindi ko kalala yung sinabi mo sa akin. Pinasama mo lang. Huwag tayong basta susunod. O di po ba? Kasi tayo po ay narito sa mundo para mamagitan, para sa asin at ilaw na sa libutan tayo. Yun po ang ibig sabihin ng iglesia. Di po ba? Yun. You are bride of Christ. At ang sunod po, the bought with a price. Yun. Ikaw ay binili ng dugo ng Panginoon. Binilihan ng dugo. Tapos sabi mo, dahil binili ka, kasama sa package yung paninigarilyo, abay sablay yung. Diba? Ang lakas ng loob na magsabi ng kami iglesia at kami binili ng dugo ni Jesus pero naninigarilyo ka. Ibig sabihin, kasama pala sa pagbili ng Panginoon, ng dugo yung paninigarilyo mo. Binili pa. Kasama din pala sa binili yun. Package din ba yun? Di ba? Si Jesus ba yung nasa lupa, naninigarilyo siya? Kahit na yung Roman Emperor, hindi man naninigarilyo yun. Kayo lang. Di ba? Sabi nyo, wala sa Bible. Ibig sabihin, kung wala sa Bible, gagawin mo. O katulong sigarilyo. Wala pala sa Bible, ba't mo ginagawa? Inutos ba sa Biblia na dahil binili ka ng dugo ni Jesus, dapat kang manigarilyo. Yung ba sinabi? Hindi po. Basahin natin Ito, 6:19. Ano yung sinasabi? 6:19. 1 Corinthians 6:19.
Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo mapag-aari inyong katawan. Sabi, hindi pag-aari ano? Sino may-ari? Si Kristo. O ba't ka ninigarilyo? Ba't mo pinapausukan niya? Diba? Hindi pala ikaw may-ari, si Kristo. O ito po, kasi ang pinukusan nyo lang yung sapagkat binigay sa isang halaga, pero na limutan na ninyo na siyang may-ari ninyong katawan. So pag siyang may-ari, wala ka dapat na gagawin dyan. Kumbaga ganito, nabanggit ko na dati, ano? Ikaw ay pinatira lang dyan, ano? O libre na nga yan. Halimbawa, ako may-ari ng bahay. Tapos naninigarilyo, tapos ikaw ay pinatira ko lang dyan. At sinasalaw-wala mo. Anong pwede kong gawin? Pwede kita playasin. Libre na nga yung bahay. Pero, ba't dinudumihan mo? O, diba? So, ikaw ba may-ari niyan? Yun ang, kasi ang inyo lang pinupokus ay binili kayo sa isang halaga. O, diba? Ang tanong, paano ka binili sa isang halaga? Kung binili ka sa isang halaga, dapat ang katawan mo ay makakalahati sa Diyos. Yun ay tatanong ko, yung bang paninigarilyo nakakalahati sa Diyos? O, di ba? Kaya ako sinasabi to, kasi sabi mo, iglesia kayo ni Kristo eh. Nabili kayo ng dugo ni Jesus. O, di ba? So, sa mga katwid, kasama, dahil pinili ka ng dugo ni Jesus, pwede kang manigarilyo, kasama pala yung paninigarilyo sa binili ni Jesus. Eh, pinapalis nga ng Diyos yun eh. Di po ba? O, sabi, hindi ninyo pag-aarin yung katawan. Kunin tayo may-ari. O, di ba? Yun ang ibig sabihin yan. The bought with a price. Binili ka ng dugo ni Jesus. At dahil ito'y binili ng dugo ni Jesus, hindi na ikaw may-ari niya. Yun ang ibig sabihin ng iglesia. No, di ba? Iglesia ka lang sa papel, pero hindi ka iglesia sa katotohanan. Ano? Kaya ang tawag sa iglesia ng Kristo, kasi ang Kristo susundin mo dapat. Ay nangyari, hindi na niyo Panginoon si Kristo. Ginagawa niya iglesia ni Kristo, pero iglesia lang, pero hindi ni Kristo. Kasi ang tunay na Kristo, dapat susundin niyo. Hindi nga sinusunod eh. Paano? Tapos sasabihin nyo, Panginoon nyo si Kristo. Hindi nyo nga sinunod. Tinanong nyo ba muna si Jesus kung gusto nyo manigarilyo ka? O di ba? Hindi. Alam nyo kung sino sinasabihin ko, yung mga sabing iglesia kayo ni Kristo. O di ba? Sasabihin nyo, wala sa Bible. Ang tanong, sino ba may-ari ng katawan mo? So, pinapagawa ba ni Kristo yan? Ikaw may-ari ng bahay, sabi ko, at sinalaula mo. O yung panagaling din pagsalaula ng katawan. Pagsalaula ng katawan na yan eh. Eh yung katawan mo, hindi na katawan mo yan. Pag-aari ni Jesus yan. Eto, hindi rin tayo pag-aari ni Kibuloy, ano? O kaya yung si Kibuloy sablay dito. Diba? Kaya iglesia ni Kristo eh. O, diba? Ano sunod? The plan of Christ in His church. Anong plano ni Kristo sa kanya iglesia? To perfecting the church. Kaya minsan, bakit naranasan mo yung mga problema, situation, yung minsan yung mga pagsubok? Sapagkat, kaya man naranasan yung mga pagsubok, gusto nga pala ipakilala si aking paboritong pusa na si Lucas. Lucas, hello. Yan. So, saan ba tayo? Si Lucas kasi. Yan. So, saan ba tayo? Wala ako Yun. Sabi dito, kaya ba naranasan niyo yung mga pagsubok sa buhay sapagkat piniperfect ka? 1 Peter chapter 8, saan may makikita? Chapter 1, 1 Peter na po. Unang Pedro, chapter 1, verse 7. Itong dahilan kung bakit may mga pagtitiis tayo. Kasi yan pala ay apoy. Yung apoy pala ay mga pagsubok. Sabi dito sa verse 7, ang ginto. Sino yung gintong tinutukoy dito? Tayo Bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganyan din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Yung palang faith natin ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, sa gayon kayo papupurihan, dadakilit pararangalan sa araw na mahayag sa Yesu Kristo. Paano siya nahayag? Kapag nalampasan mo yung pagsubok. Ngayon kapatid, ang Kristiyano ay hindi easy life. Ang Kristiyano ay nakakaranas ng mga problema, pero pagkatapos ng problema, ikaw ay nagiging ganap sa Panginoon. Natutuwa ang Diyos. Diba? So, kailangan malampasan mo yan, dahil pag nalampasan mo yan, at dumating ang rapture, ano pong mangyayari? Natutuwa siya. May sasama ka niya. Pangalawa, to be blameless.
para kalinisin, para kagawing ikaw ay walang kapintasan. Kailangan hindi ka kulubutan. Pangatlo, to bless, para pagpalain. At ang sunod, to receive a reward, para makatanggap ang reward. Diba? So tayo po ay ang tinatanggap natin sa ating paggawa ng mabuti, yung magawa ka ng mabuti hindi para maligtas, kundi para tumanggap ng reward. Diba? Yun. Sino po tatanggap ng reward? Yung bahagi na ng simbahan. Ito po, bahagi ng iglesia. Sabi sa Gawa, chapter 2, verse 47, ito sabi, ano po? Gawa 2:47, ito pang sabi, nagpupuri sila sa Diyos at tinulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. So, ano ibig sabihin niyan? Yung iglesia lumalawak sa magitan ng pagdadagdag ng mga member. So, saka siya magiging member ng iglesia o kabilang sa iglesia ng Panginoon kapag siya naligtas sa pagitan ng paniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo, kamatayan, pagkabuhay ng Panginoon. So, ngayon, ang pagtanggap ng reward ay kapag duman ka sa mga testing and trials. Ang sanggol hindi pa pwedeng tumanggap ng reward yan. Kailangan ikay matured Christian ay kailangan malampasan mong pagsubok. Kaya may pagsubok, kapatid. At ang pagsubok ay pinadaan sa'yo ng Lord, hindi para ka mapahamak, kundi tumanggap ng reward. Pangalawa, pinagmamalaki ka ni Jesus kay Satanas. Alam niyo ba na laging merong pagsabi kay Satanas kay Jesus? O yan bang paano yan di kaya naglilingkod sa Diyos, pinagpapala mo. Di po ba? Minsan may pagkakataon na tayo sinusubok, pero huwag ka mag-alala, ang sabi ni Jesus, napagtagumpay ng kasanlibutan. Sa mundo ito, meron kayong maraming tribulations. Yung tribulations yung tuloy ito yung mga pagsubok. Minsan nanay mo inaayawan ka. Minsan nalugi ka sa negosyo. Pero magpatuloy ka lang, kapatid. Magugulat ka. Kung ano yung nawala kay Job noon, dahil sa pagsunod niya sa Diyos, mas dinoble pa ng Panginoon. Yun ang reward. Diba? Ang reward po ay pwede sa lupa. Kasi kung di ka pa naman kinuha ng Diyos, ay baka ang nais ng Panginoon, matikman mo muna yung reward. Diba? So dahil mga Kristiyano, kung ano man ang mga problema na kinakarap ng ating bansa, pinakamaganda mag-pray po tayo. So ang sunod, Jesus will empower application. Jesus will empower the church. So binibigyan niya ng kapangyarihan ang simbahan para mapagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, Jesus giving them victorious life. So, binibigyan ka ni Jesus ng matagumpay na buhay. Diba? Pero siyempre, ikaw ang lalaban. Hindi naman pwedeng sa isang lalaban. May bagay ang Diyos, may bahagi ka rin. Diba? O ngayon, tama ba yung turo na, tama ba yung pananaw na, yung isang quotation na nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa? Tama po yun. Kung Kristiyano ka. Diba? Pero pag hindi ka paligtas, hindi tama yun. Naging tama lang yung nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Ibig sabihin, humingi ka, nanalangin ka sa Panginoon, sinagot ng Diyos, pero kailangan lakaran mo. Example, nakita mo yung bayabas, ay hinog na. Nasa puno, anong gagawin mo? Dakyatin mo. Meron ng resources Huwag ka kahit kung wala pa. O, diba? Yun ang ibig sabihin yan. Ang iba kasi pinapasok Diyos lahat Sana malaglag yung bayabas. Hindi lalaglag yun. Anong logic doon? Di ba? Dapat So, at naniwala ako, kapatid, bilang kasama sa Iglesia ng Panginoon. Ito nga pala, paano ka naging kasapi ng Iglesia ng Panginoon? Kapag tinanggap. So, sabi dito, idinagdag O, di ba? Yung mga nakakilala sa tumanggap kay Jesus, naging kabilang sa Iglesia ng Panginoon. Naniwala ka sa pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. O, yun po. Diba? So, Jesus want us to have a successful life. So, nais ng Panginoong Jesus na tayo magkaroon ng matagumpay na buhay. So, tandaan nyo, kapatid, huwag mo lamang isipin lagi na puro kabiguan ang naranasan mo. Yung kabiguan na yan, pinaranas lang ng Panginoon sa'yo para pag nagtagumpay ka, maging pagpapala ka sa mga tao at sabihin mo sa katao na ito yung dahilan kung bakit ako matagumpay. Duman ako sa dilubyo, pero nakaahon ako. O, diba? Yun
Minsan, yung mga panalita natin, kung ito'y galing sa pagsubok, napakinggan ng pakinggan niya. Yung karinsan. At alam nyo ba na tayo po sa totoo lang, mga kapatid, pinagmamalaki tayo ng Diyos, ni Jesus kay Satanas. Diba? Huwag mo hayaan na hindi ka may pagmalaki ni Jesus kay Satanas. Huwag mo hayaan na laging sabihin ni Satanas na, okay na mo, buti nga sa Jesus, wala nangyayari sa simbahan mo. Dapat patunayan natin. Ano po? Kaya ako sinasabi yung ikaw, iglesia ng Panginoon, binigyan ng dugo ni Jesus, dapat ang isang makikita sa'yo, hindi ka nanigarilyo. Hindi natin binabadikos yung mga nanigarilyo. Ano po? Pero kapag sinabi mong iglesia ng Kristo, tapos sasabihin mo na pwede ka pala manigarilyo, ay saan yun? Diba? O di po ba? Yun. Wala pong ganun. Diba? Kaya kayo magsa sa iglesia kayo ni Kristo, tapos kayo ninigarilyo, ang tanong, pinapagawa ba ni Kristo yan? O di po ba? O hindi ko pinapakalam yung mga may bisyo. Kasi yung bisyo naman, pwedeng tanggalin ni Jesus yan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kasi may mga Kristiyano na, pero hindi pa rin napagtuhan yung bisyo, pero nung kalay sinuko sa Panginoon, napagtagumpayan nila kasi nakita na hindi na nulati ang Diyos. Yung mga nanigarilyo po, kailangan malamdaman lang nila, kailangan Kristiyano muna mga yan. Maligtas muna. Kasi kahit hindi ka nanigarilyo, hindi ka pa rin pupunta ng langit. Kasi hindi tatanong ang Panginoon sa'yo, ikaw ba hindi nanigarilyo? Marami na nanigarilyo, hindi Kristiyano. Tandaan po natin. Kaya minsan ang ginagawa ng mga pastor, minsan binabatikos natin sigarilyo eh. O, di ba? At tulad nun, pagbabawal ng sigarilyo. Alam nyo kahit pagbabawal ng sigarilyo, kahit na i-avoid mo yung sigarilyo, i-forbidden mo yung sigarilyo, o tanggalin natin sigarilyo, gagawa pa rin tao ng parang para manigarilyo. Bakit? Addiction ang meron sa kanya. Kailangan mo wala yung pagnanasa. Makikita mo kami dito, kahit may sigarilyo dyan. Alam nyo, pag lahat ng tao ay nakakilala sa Panginoon, wala na pong bibili ng sigarilyo. Makita nyo, kahit mahal, binibili. Bakit? Kasi meron silang pagnanasa sigarilyo. At para mawala yan, kailangan silang maligtas. Eh kung hindi ligtas, eh bakit nagbabawal ng sigarilyo sa kanya? Eh kahit si tanggalin sigarilyo, pag hindi pa na kinikilala si Kristo, ay hindi pa rin siya pupunta ng langit. O paano ka pupunta ng langit? Ito ang sabi, ano? Yan. Sabi doon ng Panginoon, na kayo na pagkaya sa bugtong na anak ay may buhay na walang gan. First John ba yung nakalagay? First John yata yun. Ano? Okay, so sabi po dito, nabuta ko sa verse yun eh. Yan, sa verse 13, 5:13. Isinusunod ko sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang gan palangit. Hindi sinasabing, sinusunod ko ito sa inyo, o tingnan natin kung may sigarilyo nakalagay dito, upang malaman ninyo na kayong hindi na nanigarilyo, wala po. Diba? So sa makatuwid, walang effect ng sigarilyo sa harapan ng Diyos. Kasi mabubuting gawa yan eh. Pag mabubuting gawa yan, hindi yan pasado sa Diyos. Bakit? Magmamalaki ka eh. Bakit sinabi doon na naligtas si Abraham, hindi dahil sa kanyang mabubuting gawa? Kasi pag mabubuting gawa ang kaligtasan, may pagmamalaki ang tao. O di ba? Anong araw ganyan tayo eh. Wala tayong bisyo ng araw, pero pinagmamalaki natin tayo religyoso. O kaya ako nadismaya nung si Andrea ang kaklase ko ang naging best in religion. May nablo ko yung best in religion eh. Bakit ako gusto kong matino? Kasi para ako yung best in religion, napasok lagi ako sa kapilya. Sila hindi napasok. Kaya ako nadismaya. Bakit? Eh si Andrea ay na siya ang naging best in religion. Hindi ko nakita pumasok sa kapilya. Okay na mo. Bakit? Ganun. Kasi mali nga yung pananaw ko. Kasi hindi mo dapat ipagmalaki ang pagiging religyoso mo. Kaya mo yung Diyos magsabi ng pagiging religyoso mo. Ngayon kapatid, kung may bisyo ka, ang gawin mo ay lumapit ka sa Panginoon. Di ba? Para tanggalin niya yan. O, iba naman sasabi na ayoko maging born again. Ayoko sumimba sa inyo kasi mawawala ang sigarilyo. Alam mo kapatid, hindi man ikaw magtatanggal yung banal na espiritu. Mamamangha ka lang na papatayin ng Diyos yung pagnanasa mo kapag nakikristo ka. Diba? Kasi sa langit, hindi titinan Diyos yung kawalan sigarilyo. Daming naninigarilyo pero hindi man ligtas. O yung bang basihan? O di po ba? Ang basihan yung pagtanggap mo sa Panginoon. Isa lang tatanong, sabi sa himnary yung presbyteryo, sabi doon, Kristiyano lamang, banal kong pangalay, Kristiyano lamang. O, di po ba? So yun po ang sinasabi po natin. Diba?
Pero kaya, ang tinira ko na naman kanina, doon sa nagsasabi na, kaya ko lang sinasabi to, doon sa nagsasabing, binili sila ng dugo ni Jesus. Ang tindi, ang lakas loob na sabihin nyo. O binili sila ng dugo ni Jesus. Ay, ba't ka naninigarilyo? Binili ka pala ng dugo ni Jesus. O, di ba? Sabi, iglesia, member, ikaw, iglesia ni Cristo, ay bakit ka naninigarilyo? O, pero hindi natin tinitry mo may bisyo kasi ganun talaga, ganun pa sila eh. Pero once naligtas yan, sabi ko sa iyo, mas matinong pa sa iyo yan. Di ba? Yun pa sinasabi natin, kapatid. Sana napagpala po tayo. Sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Ito po nung sinabi ng Panginoon, future tense, wala pa pong iglesia dyan. Iglesia ay nagsimula yan, Pentecost, pero ang Kristyanismo po, nung pinanganak si Jesus, ay doon nagsimula yung Kristyanismo. May Kristyanismo na po dyan. At mali din yung sinasabi ng Katoliko sila na ano. Kasi tanda natin, yung Katolik pumasok po 500 AD from the word papacy. Ang ibig sabihin ng certain Catholic Universal, kailan na ginamit yan? 500 AD. Pero sa panahon ni Kristo, hindi ginamit yan. Basahin mo nga kung nakalagay Catholic to. Diba? Pero sasabihin ko po sa inyo, ano, maraming hindi nag-agree. Sa tayo Catholic, katuturang Catholic naman tayo eh. Diba? Hindi lang tayo Roman Catholic. Catholic tayo for the sake sa panampalataya sa Panginoon. Diba? At ang tunay na Katoliko, mga kapatid, ang kanyang basehan ay Biblia, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng Catholic? Means universal. Pambung mundong pananampalataya. Yung ibig sabihin ng Catholic. Kaya ang Catholic po nating masamain. Ano po? Diba? Kung ano man nakita natin sa mga Catholic, ay problema nila yun. Basta ang gawin natin, ako nga po, nasa Roman Catholic pa ko noon. Pero bakit ako hindi naniniwala sa mga sinasabi ng Roman Catholic? Kasi nabuksan ako eh. Alam mo bakit ako nakakilala sa Panginoon? Ng nanay ko nga. Sabi nung ako nung mahal na araw, ako yung naglaro. Ano? Parang nagtabas pala ako noon. Nasugatan ako, sabi ng nanay ko. Ay siya, hindi gagaling niya kasi patay ang Diyos. Naiyamot ako. Nainis ako doon eh. Sabi, patay ang Diyos. Di pala, wala na palang Diyos. Nagalit pa nanay ko sa akin. Napaisip ako ba't? Naisip ko, taon-taon ba namamatay ang Diyos? Di wala na kaming Diyos. O diba? Tapos itong barotse iyang ay nagagalit siya. Sabi pa sa akin ba't kayo matatanda? No? Hindi, pag tinatanong kayo ng bata, ayun sagutin. Tapos nung makumberte naman, galit na galit kayo. Kasi bakit ako nakumbert? May nagpaliwanag eh. O diba? Pero talagang time ko na noon. Kaya, yun lang po masasabi natin. Ano? So, naliwanagan ako noon. Kahit ako nasa Katolik pa noon, ako ay bukas ng aking isipan. Ako nga, sa totoo lang, hindi ako nasakay sa jeep na walang rebulto yan. Anting ko, mapapahama ako, ganun akong katindi. At ako po leader ng Rosary dati. Pero bakit nabago ako? Binuksan ng Diyos ang kaisipan ko. Ngayon kapatid, huwag pilitin maging born again. Hindi kailangan maging born again, maborn again. Diyos ang gagawa. Huwag mong piliting manampalataya kung hindi ka pa tinatawag sa panampalataya. Kasi ang Diyos, gusto niya mabuksan ka sa katotohanan kung anong tama. Hayaan mong si Kristo magpaliwanag sa iyo. Kapag hindi religion ng kaligtasan, hindi ang sekta ng kaligtasan, kahit ng simbahan, hindi maniligtas yan, ang niligtas si Kristo. Sila magtutuwid sa iyo. Kailangan lang, paupuin mo siya sa buhay mo, at sa mag-aral sa buhay mo, at hayaan mo na isuko mo lahat sa Kanya. Siya magtanggal niya. Alam niyo yung hindi pagkakaroon ng bisyo, hindi yan basehan papuntang langit. Di ba? So maliwanag na po sana yung aking sinabi, at alam ko may mamabas pa rin, pero bahala na po kayo, basta ako ay pag ako magsalita, tapos na po. So hanggang dito lang po tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapasalamat. Salamat Panginoon sa aming pag-aralan. Patukol po sa salita. At ngayong hapong ito, Panginoon, ang hali, Panginoon, ay hayaan mo yung aming mga narinig, Panginoon, ay tumimo sa isipan ng puso ng bawat isa. Na Lord, ang iglesia po, na binili ng dugo ni Jesus, ay dapat po'y namumuhay na may kabanalan, Panginoon. Lord, mahirap pong maging banal. Pero salamat po, kagaya po ng sabi ni Apostol Pablo, na magagawa ko lahat ng ito sa lakas na tulong mo at dahil hindi na siyang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ikaw na, Panginoon. Ayaw, tulungan mo kami, Panginoon, sa mga buhay namin, sa kahinaan namin. Ayoko na po ng ganitong buhay. Gusto ko na po magbago, Panginoon. Maraming salamat.
Sa pangalan ni Jesus na yung Panginoon. Amen. So kung nais mong tanggapin ang Panginoon, kapatid, at naabot ka ng tinig nito, ikaw ay pagod na sa buhay mo, meron sa solusyon, lumapit ka sa Panginoon. Tanda natin, ang paglapit mo sa Kanya ay hindi makasama. Ito ay para sa iyo. Kaya sa oras ito, pwede ba taas mong kamay mo at sundan mo bisin panalangin, pikit mong mata mo. Panginoong Jesus, salamat dahil ikaw pa ng kailangan ko. Hindi pala ang pagkawala ng bisyo ang kaligtasan, kundi ikaw, Jesus. Hindi ang bisyo ang namatay sa krus, kundi ikaw, Panginoon. Kaya, Panginoong Jesus, natanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. At sinusuko ko na sa iyo ang lahat ng aking buhay. At mula sa sandaling ito, ikaw na po maghari sa aking buhay. Lord, lahat ng aking kasalanan, lahat ng aking kasamaan, ay sinusuko ko na sa iyo, Panginoon. At ayamang gawin mo akong banal at anak mo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklatang buhay. At mula sa sandaling ito, Panginoon, lahat nagkasala sa akin ay pinapatawad ko na. At ngayon, Panginoon, salamat, Lord, nais kong makating sa langit. Nais kong maranasan ang buhay na pinangako mo, Panginoon. Buwas ang salita. Ito pa yung dalangin sa pangalan ng Diyos na Panginoon. Amen. Ako po na po magpipray, mapagpalang Diyos na mapanin sa lahat. Narinig mo po ang panalangin ng bawat isa. Hayaan mo, Lord God, na ubanan ng Espiritu manirang ka sa kanyang buhay sa oras ito, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Jesus na Panginoon. Amen. So God bless you po sa bawat isa.